Delikado to. Habang tumataas ang kita mo, posible na mas lalo kang hindi yumayaman. Oo, kahit kumikita ka ng mas malaki. Kasi kung hindi mo dinadagdagan ng ipon mo kasabay ng income mo, automatic kinakain yan ng lifestyle mo. At dito pumapasok ang isang strategy na halos walang gumagawa. MP2 Scaling Strategy. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ganito kasi ang nangyayari sa karamihan. Nung maliit pa kita mo, kontrolado mo pa ang gastos mo. Pero nang nagsimula ng tumaas, unti-unti ring sumabay ang lifestyle mo. Mas madalas ka nang kumakain sa labas, mas gumaganda ang binibili mo, mas nagiging deserve ko to ang mindset mo. At bago mo pa mapansin, yung increase ng income mo, nawala lang din. Hindi napunta sa assets, hindi napunta sa ipon, hindi napunta sa future mo. Kaya kahit ilang beses pang tumaas ang kita mo, pareho ka pa rin ng estado. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumikita ng mas malaki pero hindi pa rin yumayaman. Kasi hindi nila kinokontrol kung saan napupunta ang increase. At dito, nagkakatalo ang karamihan. Kasi ang mayayaman, hindi lang sila nagpapataas ng income. Pinapalaki nila ang assets nila kasabay nito. Ngayon, paano mo gagawin yon? Dito papasok ang tinatawag kong MP2 Scaling Strategy. Hindi ka yayaman sa pagtaas ng income. Yayaman ka sa bilis ng pag-convert mo nito into assets. Ganito lang ang simpleng rule. Every time na tumataas ang income mo, tumataas din dapat ang MP2 contributions mo. Hindi optional, hindi pag may natira lang, at lalong hindi pag naalala mo lang. Automatic dapat. Ibig sabihin, bago pa mapunta sa gastos, bago pa mapunta sa lifestyle, bago mapunta sa deserve ko to, may naka-allocate na agad papunta sa MP2. Halimbawa, ang monthly income mo, 20,000 pesos. Dapat 2,000 pesos buwan-buwan sa MP2. Kung naging 30,000 pesos, 5,000 buwan-buwan sa MP2. Kung naging 50,000 pesos, 10,000 buwan-buwan sa MP2. Hindi ito one time. Hindi ito paminsan-minsan. Consistent monthly system ito. At mapapansin mo, hindi lang siya simpleng percentage. Ina-adjust mo siya aggressively. Ibig sabihin, tuwing may increase ka, hindi ka nagdadagdag ng konti lang. Nagle-level up ka agad. Kasi doon ang gagaling ang tunay na difference, hindi sa laki ng income mo, kundi sa bilis ng pag-scale ng assets mo. Kung kaya mong i-upgrade ang lifestyle mo, kaya mo ring i-upgrade ang investments mo. Ang problema sa karamihan, tuwing may increase sa income, hindi napupunta sa assets, napupunta sa lifestyle. Bigla mong maririnig sa sarili mo, deserve ko to. Minsan lang naman. Kaya ko naman. At unti-unti, nagbabago ang standard ng buhay mo. Napapalitan ng phone kahit hindi pa sira. Mas nagiging madalas ang pagkain sa labas. Mas nagiging comfortable ang daily routine mo. Walang masama doon. Hindi mali ang i-enjoy ang pinaghirapan mo. Pero ito ang problema. Kung doon lahat napupunta ang increase mo, wala kang naiipon na asset. At ang mas delikado, hindi mo napapansin na tumataas din ang baseline ng gastos mo. Ibig sabihin, kahit bumalik ka sa dati mong income, parang kulang pa rin. Kaya kahit ilang beses pang tumaas ang kita mo, pakiramdam mo kulang pa rin. Parang wala pa rin nangyayari. At sa dulo, pareho ka pa rin ng level. Mas mataas ang kita mo pero hindi gumagalaw ang net worth mo. Imagine mo to. Income mo pataas. Expenses mo sumusunod din. Net worth mo flat. Ngayon, ito ang difference kapag nag-scale ka. Ang income pataas. MP2 mas mabilis ang taas.
ang net worth mo nagsisimulang umangat. Hindi problema ang maliit na kita. Ang problema, walang system kapag lumaki na ito. Dito nagiging iba ang strategy na ito. Kasi karamihan tuwing tumataas ang income, konti lang ina-adjust. Parang ganito, tumaas ng 10,000 ang kita mo, magdadagdag ka lang ng 500 or 1,000 pesos. At ang natira, napupunta sa lifestyle. Pero sa strategy na ito, baliktad ang ginagawa mo. Hindi ka nagdadagdag ng konti lang, nagle-level up ka agad. Halimbawa, tumaas ang income mo ng 10,000 pesos, hindi ka nagdadagdag ng 1,000 lang sa MP2. Ginagawa mong 3,000 to 5,000 agad buwan-buwan. Oo, mas aggressive siya. Oo, mas ramdam mo sa simula. Pero ito ang difference. Mas malaki agad ang napupunta sa asset mo. Mas mabilis lumalaki ang base mo. Mas maaga nagsisimula ang compounding mo. At dito nanggagaling ang tunay na growth. Hindi sa pagtaas ng income mo, kundi sa lakas ng adjustment mo tuwing tumataas ito. Kaya kung gusto mong bumilis ang progress mo, hindi sapat na tumataas ang kita mo. Kailangan mas mabilis tumaas ang MP2 mo kaysa sa lifestyle mo. Ngayon, kung gusto mo talagang i-level up to, pwede mo pa siyang gawing mas aggressive. Hindi lang basta increase na ang contribution, kundi separate system per income stream. Ibig sabihin, every time na may bagong income source ka, magbubukas ka ng bagong MP2 account. Bakit? Para hindi sila naghahalo, para malinaw kung saan galing ang growth mo, at para mas disiplinado ang system mo. Halimbawa, may main job ka, isang MP2 account. May freelance ka, hiwalay na MP2. May sideline ka, hiwalay ulit. May bonus ka, pwede mong i-direct sa panibagong MP2. Ibig sabihin, hindi mo na iniisip kung saan mapupunta ang extra income mo. May system na agad. At ang nangyayari, bawat bagong income stream mo, hindi lang dagdag kita. Nagiging dagdag asset agad. At habang dumarami ang sources mo, dumarami rin ang MP2 accounts mo. Dumarami ang compounding mo. Dumarami ang future cash flow mo. Ito na ang point kung saan hindi ka lang nag-iipon. Gumagawa ka na ng sariling asset engine. Hindi mo kailangan kumita ng malaki para yumaman. Kailangan mo lang ng system na gumagana habang lumalaki ang kita mo. Ngayon tanong ko sa iyo, sa bawat increase ng income mo, ina-upgrade mo rin ba ang MP2 mo? O kinakain lang ito ng lifestyle mo? Comment mo sa baba. Scale kung ginagawa mo na. Gagawin pa lang kung hindi pa.